good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, gandang hapon sa inyo or gabi na pala. So past 6 na ng gabi. So ngayon, September 28, 2020, Monday. So first day of the week for the trading week. So ngayon yung mga nag-trending natin sa ating PSE ay sina ASN, AC Energy Corporation, dito si MA Holding, IDC, Ital Pilipinas Development Corporation, Green Energy Holdings Incorporated, MBT, Metropolitan Bank and Trust Company, Now Corporation, Merrimart Consumer Corporation, Tech Certic Holding Philippines Corporation at TEL PLDT Incorporated. So guys, tingnan natin ang technical indicator kung may possible ba na may uptrend ang ating mga stock na to for tomorrow, kasi sa ating PSE lang naman, isa lang naman ang way para magkaroon ng gain ng ating capital sa ating stock market, yung tinatawag natin na pag-uptrend ng presyo. Unlike sa global, so either na pwede kang kumita in buying position and in sell position. So yun ang ng global. Dito sa ating PSE is yung sa buying position lang tayo kumikita yung pagtaas ng presyo. So guys, punta tayo sa ating Instagram at tingnan natin yung mga stock na to, kung ano yung indication nito sa bukas o hanggang sa Friday, kung possible pa ba may continuation yung pag-trending nila. So possible ang nag-iba dito, nag-trending ngayon kasi in terms of top gainer, then iba top loser, then sa iba naman number of trades, number of top trader or number of trades, marami sila, then ang iba is most active. So iba naman naging base naman ng trending is fundamental. So guys, puntahan na natin ating Instagram. Okay guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So unang tingnan natin is ating PSEI or Philippine Stock Exchange Index. So ngayon, meron siyang na-form na red candle or tinatawag na hammer or bird, hindi siya masabing, or hanging man, masasabi natin hanging man candle. Pero guys, even na red candle siya, pero mapapansin natin na tumaas ang ating PSE ng 22.73 points or equivalent niya ng 0.39%. At yun nga lang, medyo number of trades so medyo mababa. Pero sa volume naman is meron naman siyang tumaas naman ang volume niya, naging 1.14 billion, at compare naman sa number of trades, medyo tumaas ang ating parang bumaba yata dito guys ng number of trades, pero sa volume is medyo tumaas, at yung value ng ating volume is equivalent ng 5.028 billion. At ang negative nga lang yun sa atin guys is medyo napakalaki ng net foreign buying natin. So may indication na napakataas ito, 1.18 billion. So confirm mo sa 5.08 billion, yung 1.81 billion is almost lumalapit na siya sa 20%. So halos 20% ng value is lumabas ngayong araw. So 1.81 billion yung value na yan, napakalaki niyan, kaya siguro nagkaroon ng green candle. At isa pa rin sa formation bakit naging green candle to, so gawa ng tinatawag natin na yung opening niya compare sa closing niya. So medyo mas taas ang opening niya, ang closing niya is medyo mababa, unlike yung kung mataas yung closing compare sa opening. So pagkasibol na green candle to, pero in pa rin is nagkaroon pa siya ng pagtaas ng punto. So may possibility baka bukas may continuation, or either na baka tinatawag natin itong baka may pagbaba ng, or possible na bumaba ang kanyang volume. So tingnan natin ang every 5 minutes na ang kanyang volume kanina guys. So medyo bumaba nga siya, so 28 ngayon. So yung dito siya nag-open, so binaba agad siya, then ang tumaas naman. So yung mga volume, ang malaking volume lang natin, so ilan na yung price ng pagtaas ng puntos is medyo malaki. At mapapansin nyo yung volume na malaking pumasok is dito sa halos last 15 minutes na. So ito yung volume niya. So possible
So buying volume, so malaking buying volume ngayon. So ginawa na natin guys So sinet na natin na green yung buying volume kasi nga minsan sa may mga video natin, so may mga nagtatanong kung bakit yung green is ginagawang selling. So pwede mo naman baguhin yung mga indication ng chart to. So nasa depende naman sa iyo kasi nga may settings naman dito. So nasa sayo naman yan kung ngayon para wala na tayong na dito pagka talunan, so ginawa na lang ulit natin na green yung tinatawag na buying, then selling itong red. So ngayon puro buying, so indication mas maraming pumasok na investors at part na to. Pero in the end kasi mapapansin niyo yung mga volume dito, so halos mas marami ng selling or lumalabas compare sa buying. So mapapansin niyo dito 1 out of 3 is 1 out of 3 na volume, or 3 out of 4 is for selling, then nagkakaroon ng buying 1, pero at the end naman mas malaki naman yung naging buying sa part na to. So yun ang ating nakikita guys. So baka may indication na may mga pumapasok na investor sa ating PSE. So yun nga, baka isa rin sa nakaka-epekto dito yung mga, di ba, yung ayaw natin siguro na nagkaroon ng hindi magandang yung Chinese at yung US. So yung ibang mga Chinese mga businessman doon parang binigyan ng sanction ng US. So possible nagpo-pull out ng mga yun, ng mga kanilang investment doon sa US market or sa global market, then divert dito sa Asian. So yun ang ating nakikita. So baka isa sa mga napili nila na pag-divertan ng kanilang possible na investment is yung Pilipinas, at napapansin na rin natin ngayon baka luwagan na rin yung tinatawag natin na ECQ, so or na lockdown natin yung protocol natin about sa mga pagdating sa mga guidelines. So ngayon GCQ, so baka possible ng MECQ. So kanina may mga news na sinasabi na possible na yung iba is magkaroon ng 100 operation na, so possible ng mga fast food. So yun ang ating nakikita guys, baka may magandang indication yun. So late before 1 na yata yun nagkaroon ng news na gano'n nangyari. So kaya papansin nyo yung volume dito ng buying is napakalaki dito sa part na to. So guys, tingnan natin ang unang natin ating market, so ASN. So tingnan natin tong day market niya. So medyo yung niya guys, yung ni ASN ngayon is medyo maganda yung dating ng stock na to, kasi nga medyo mayroon expanded ang nito, yung hindi lang dito sa local pati din sa labas nating bansa, so part of Europe and dito sa Asia. So yung magkakaroon ng extension yung kanilang business or additional ng expansion ng mga utility properties nila. So ganun ang magtatayo sa panibagong I think na pasilidad para makapag-provide ng green energy. So ngayon mapapansin nyo yung moving average ng ginamit natin, so nasa taas yung mga price volume niya guys, at napapansin nyo yung MA20, itong fasting trend line natin or fasting moving average natin na simple moving average is itong yung yellow na to, at yung light blue na to is ito yung slow trend line natin. So napakagandang indication yan na once na yung fasting trend line mo ay nasa ibabaw ng slow trend line, so may pagtaas ng possible ng price. At yun nga lang yung ito, at isa pa sa mga nakikita natin is yung price candle niya nasa taas, so may indication na may pagtaas ng price. At itong may volume din siya na pumasok. So yung RSI niya, tingnan natin kung nasa overbought. So after niya naman sila overbought sa part na to, so ngayon bumaba naman siya, so may indication yan guys na may itataas yung price. So ang gagawin natin yan, so gawa tayo ng trend line. So possible ito yung maging tinatawag natin na resistance. So pag tumaas yung price diyan guys, or at ito yung magiging natin. So sa part na to, ito yung gagawin nating yung tinatawag natin na support. So possible na lumabas yung price sa yung dito sa price na to, sa part na to guys. So red gawin din. So pag lumabas yung price dito ngayong linggo dito sa resistance, so may possibility may umangat to, or either kapag bumagsak yung price dito sa support na to, part na to, so may indication na bababa yung price guys. So medyo
Pero sa tingin ko naman is isang magandang indication sa stock na to is yung trend nitong nangyayari sa kanyang simple moving average na 20 nasa taas pa at medyo napakalayo pa niyan guys. At puro buying yung volume ngayon. So doon natin napapansin yan. Net pouring buying niya so negative. So may possibility na may lumabas na investor kasi medyo na near sa overbought or investor ng foreign investor lumabas. So medyo near kasi sa overbought yung company to. So possible na ma-take ng profit. So naghihintay ng opportunity. So baka may pagtaas. So tulad din dito, may indication din to na tataas ang company nito. Kasi nga sa gawa ng green energy. So possibility na yung nagmamahal na yung mga langis ngayon at sa global market, so possible na ito yung magiging ibang source ng income so mapapansin nyo guys, so fast October 2018, so mapapansin nyo, so yun, ito na pala yung pinamataas niya. So may indication nga isang magandang kuan ng market na to guys, napakaganda yung market. So tumataas niya after niya ng dito recession. Hindi siya man umabot ng recession 2008, diba? So hindi siya bago siya na form ng company to is after ng recession. So mapapansin nyo 2019 bumaba din ngayon. So parang hindi siya affected nitong dito yung COVID. So may possibility na tataas yung price ng market ito at may possible nga na tumaas. So na tingnan natin to bukas. So dito yung resistance, ito yung support. So either na kapag lumabas yung price diyan sa either sa dalawang to, so dito pag support bumaba, so may possibility na magkaroon ng downtrend. Pero pag bukas or ngayong linggo, pag lumabas dito sa resistance, so may possibility na umangat yung price ng ating ng ASN. So bantay-bantayan natin guys. So meron pa naman siya ng opportunity of profit sa kasi medyo napakalayo yung overbought niya is medyo malayo pa ng kaunti sa overbought or may window of opportunity pa sa profit ito. So sumunod guys si dito. Tulad ng nangyayari kay dito guys, di ba? Mapapansin niyo si dito. So nasa overbought na siya. So tulad ng sinasabi natin na nakaraan nung mga unang mga review natin, may tendency na umabot ng 6 pesos itong price nito. So tulad ng mga nakaraang ng pagre-review natin, so gumaganda yung indication ni dito. So gumaganda yung naging output niya sa public, yung mga plano niya. So gumaganda. So possible yung mga investor nakakita ng oportunidad sa sa stock na to. At isa pa, so baka tinitingnan ng indicator yung fundamentals na nangyayari nga dito ngayon sa globe at saka sa PLDT. So alam naman natin, so possible na susubukan ng tao yung serbisyo nito once na nag-operate to. Kaya ang mangyayari niyan, so baka dumami yung kanyang customer or pagsiserbisyuhan niya. At kung mas maganda pa yung magiging indication nito na ng market na to, so may possibility na in the future, so medyo tumaas yung presyo ngayon. So yun nga lang, sa mga investor maganda yung indication yun, pero sa ating mga trader, sa intraday trader, so may possibility na bumaba kaunti yung price yan. So either maipit ka dyan kasi nga mapapansin nyo nasa overbought na yung scenario nitong RSI nya. So alam niyo naman natin, ang RSI ginagamit talaga to para alamin natin yung current situation ng company. So para malaman natin kung overbought, oversold na. So pag overbought ang isang company, may possibility na in the next day or other day, so may possible na bumaba yung price niya. Pero sa mga investor kasi guys, so kahit naman bumaba yung RSI niyan, so 14, RSI niya is 14, so possibility niyan kahit bumaba lang yung RSI niyan dito guys, so kahit bababain niya yung RSI niya dito, may technical indication kasi nga yung pagkuha ng yung RSI is naka-based dito sa mga presyo at volume niya. So may indication guys na ang RSI kahit bumaba yan dito sa part na to, sa mga below 60 or between 60 and 70, yung price niyan guys hindi naman siguro magkakaroon ng malaking pagbabago din hanggang sa unti-unting iangat yung price niyan. So may napapansin naman tayo ng mga ganyang stock. So kahit bumaba nung malaki yung RSI, pero yung kanyang price is hindi naman lumalaki. Kasi nga kung mapapansin niyo dito yung mga price niyan, so makaka-apekto yan sa paggalaw nila. So yung medyo malalim yung pagka bearish niya, then may mataas na pagka bullish. So possible yun ang nakaka-epekto sa paggawa ng RSI. So
sa mga trader, so medyo kwan tayo dyan, mag-alanganin tayo kasi nga unang-una, medyo napakataas na ulit ng kanyang gap up ngayon na yung Monday, so 25.49, so 0.29 yung tinaas niya. So may baka possibility na either na bumaba yan guys, so until tingin-tingin din tayo ng kanyang indicator. So ang kwan nandito, good news nandito is yung MA20 saka MA30. So, bakit kaya gumagamit ng moving average? Kasi medyo normal day na yung galaw ng ating market, guys. Unlike ng mga panahon na walang operation yung iba. So, yun ang medyo gumagamit tayo ng mga technical indicator na medyo malalalim yung ibig sabihin. Yung mga ADX, yung Bollinger Band. Pero ngayon, since na yung market natin is galaw is medyo okay naman, kumbaga yung trend naman ng mga market is napaka-bullish. So, may papansin natin na mataas na yung market. So, ngayon, ang kuha natin guys, so, gawa tayo ng support and resistance ulit. So, dito yung support. So, ito. Trend line. So, ito yung magiging support niya guys. So, ito yung support natin. Ito yung magiging resistance natin bukas. So, may possibility kung tumaas pa dyan ng price nito. So, baka tumaas pa yung price dyan. So, baka pag tumaas pa yung price dyan, so possible na may pag-angat na aangat pa ng, or either na baka bumaba man o maglaro man ang price dito. So, may indication na tawad dito na bababa yung presyo. So, yung indication na medyo bababa siya guys na napaka-bearish. So, yung ito, yung support na to. Ito yung magiging support na pinakakuan natin na support. Na kapag lumagpas na dito yun guys, sa part na to. So, ito yung second support natin na babantayan guys. So, once na mas bumaba na siya dito, so may indication yan na bababa yung presyo hanggang sa baba nito guys. So, pero kung ang maging presyo maglalaro lang dito, so may indication na tataas pa yung price itong ating stock na to yung dito. Sa lalong-lalo na ngayon na napaka-in demand ng kwan na to, ng market nito. Sa gawa nga ng yung possible na 20% o 30% ngayon kasi may nabasa ko natin dito na na news na by October, I think na last quarter of 2020 magkakaroon ng operation to. So partially operated yung mga pasilidad niya. So yun ang ating nakikita guys. Doon pa lang makikita natin kapag maging maganda yung indication nun ng operation sa part na yun. So mapapansin natin doon kung tangkilikin siya ng tao, may possible na yung presyo nito is aangat talaga. So, yun ang ating nakikita sa stock na to. So, yung second support natin, kung bababa dito sa part na to, napakalayo naman yan guys eh. Kung bababa dyan, so possible na magda-downtrend talaga yung price. Pero kung hindi naman siya bababa, kung dito lang siya maglalaro guys, or hindi man siya lumabas dito, so may possibility hanggang next week may pagtaas tong yung part na to. So, tulad ng sinasabi ko, yung RSI, bababa man yan dito sa part na to. Pero hindi ibig sabihin no na medyo napaka-bullish na ng pagbaba ng price niya. So either na makaka-apekto lang yan itong mga part na to. So yung mga price na nagkaroon ng downtrend dito guys. So depende na lang sa RSI. So 14 ang RSI na ginagamit niya, 14 ang ginagamit natin dito. So pag tinaas natin yan, so aabot sa may mga apekto na price, aabot yan dito guys. So yun ang ating bantayan guys. So ngayon baka maglaro lang dito yan. So guys, kasunod natin is yung green. So lahat ng mga market natin mapapansin nyo is naka-red yan. Unlike lang dito dito sa tech. So sumunod guys si green. So si green, so bullish naman. So yun, mayroon tayong support and resistance na na-form dito. So support. So gawa tayo ng support. So napaka-kuan kasi nga, yung mga market. So this is the support, possible na support natin. So yun ang isang support na either na may pagbaba ng presyo. So dito medyo mapapansin natin. Then last resistance, so pag ngayong linggo guys tumaas to bukas, so baka possible na may pagtaas ng presyo yung mangyayari sa market na to. So yung support natin medyo natin gandahan. So hindi natin so red. So, yan. So, bukas, possibility na bumaba yung kanto. So, ito yung pinaka-support natin guys, yung ito, part na to. So, pag bumaba yung presyo dito guys, or ngayong linggo, so, may possibility na next week may pagbaba. Pero, pag bukas, kapag yung opening nito is nagkaroon ng gap up at dito nagkaroon ng opening sa part na to, sa support na ginawa, ay sa resistance na ginawa natin, so, may possibility na aangat yung price o may tendency na magkaroon to ng
pagtaas pa ng kan. So medyo malaki pa yung opportunity na or window of opportunity para sa mga trader dyan. So or may window of opportunity pa para sa mga trader para makapag-take profit. So tingnan natin yung kanya bukas, yung market. So every 5 minutes, tingnan natin ng every 5 minutes na candle guys. So ito pala. So 5 minutes. So dito, kung mag-opening siya dito. So nasaan yung siyang resistance natin? So sa 28. So 24, 5 minutes yan, di ba? 28. So medyo ito yung last resistance na mangyayari pala guys bukas. Itong part na to sa dito. So ito yung resistance natin na sinasabi, pero yung pinaka resistance kung dito yung opening, so may possibility na tumaas yung yung price. At yung support natin, so medyo nandito na lang yan. So yung ginawa natin sa day candle. Pero bukas kapag nagkaroon pa to ng opening at nag-gap up pa, so lampas pa dito sa resistance natin, so may possibility na tumaas pa yung price niyan. At isa pa sa nakikita natin guys na yung fasting trend line natin, yung fasting moving average natin nasa taas pa nitong slow trend line at yung mga price candle nasa taas. Yung nga lang medyo yung candle na to dito sa part na to guys, so medyo nakahag. So baka mapapansin natin kung bukas, depende sa magiging form na candle, baka mag-hug dito, manatili mag-hug. So yun ang ating tingnan guys. So baka unti-unting bumaba ay yung karoon yung reversal itong presyo natin or yung RSI din natin magkaroon ng reversal. So doon ang ating tingnan guys. So kasi unti-unti nag-hug yung candle guys eh. So once na nakahag dito, so Miyerkules, isa na naman sa ating signal candle kung ano magiging indication. So pag nanatili nakahag dito at may tendency na bumaba, so may possibility na bababa rin yung presyo. So medyo buying ngayon kasi mas maraming buying, so may indication na tataas yung presyo. So yun guys, basta resistance, support natin. So yan natin tingnan guys. So pag bumaba dyan at nakahag yung candle, so may indication na bababa yung presyo. So guys, si IDC Ital Pilipinas, so ilang araw na to nagkakaroon ng trending. So medyo kanin kasi to guys eh. So yung mga ginagawa niya, so nadadala to ngayon ng mga, lalo na sa mga project ng government, lalo at yung malapit na sa third quarter, ay pa-end na yung third quarter, papasok na yung last quarter of the year ngayon. So possible yung mga funding ngayon ng government para sa mga project, so possible kailangan ma-dispose yun, kasi pag hindi na-dispose yun guys, may indication na babalik yun sa treasury, or either na kung hindi man bumalik yun, so may mga I think kung sakop sila ng batas na kapag hindi nagamit yung fund ngayong taon, so possible na ibabalik yun. So or either na yung expiration ng fund na yan is 2 years. So may mga scenario na ganun, or hanggang sa matapos yung project. Pero kasi itong si Ital Filipinas, so isa siyang development corporation ng mga government institution, agency, lalo sa mga pabahay sa mga probinsya. At ngayon, medyo gap up yung opening niya compared niya dito sa 2 pesos, so 0.09, at umaas pa. So may indication guys na may buying volume, so malaki yung buying volume, so may nakikitang opportunity yung iba na magkaroon ng pagtaas ng presyo. At yun nga, yung napaka-divergence, or yung pag-gap nitong dalawang ito is medyo umaangat. So once na nagkaroon ng pag-angat itong gap nitong dalawang moving average natin, yung fasting moving average sa slow moving average, so may indication na aangat pa yung presyo. Ngayon may volume siya, so napakalaki ng volume, number 1, so 8.97, 2.15, so may possibility na bukas baka magkaroon to ng pagtaas pa ng presyo. So ngayon, pag ginawa natin to ng resistance support, so baka ito pa rin yun, support pa rin natin to guys. So medyo malayo naman. So pero kung mabasag mo yung resistance guys, so kung bumaba yung opening nito dito sa closing ngayon araw, so waiting natin yung market. So punta tayo dito sa every 5 minutes na galaw niya kanina. So yun nga lang, wala siyang volume, so halos sa opening lang yung may opening volume niya, pero yung price niya, pero dahil mga nagkaroon naman dito ng nagkakaroon ulit ng pag-angat itong fasting trend line natin. So mapapansin natin sa last minute, so may indication na magkaroon ng price na pagtaas. So ngayon guys, gawa tayo dito ng resistance, every 5 minutes tayo gumawa ng resistance, so medyo para maka natin. So pag dito guys bukas, ito yung naging takbo niya ngayon. So yan yung magiging niya, yung magiging price niya. So ang tingnan natin bukas, so ito yung part na to. So kapag yung price dyan lumagpas sa part na to guys,
Pag lumagpas dito, magkaroon ng gap up ang opening nito bukas or lumapit dito, so may indication na tataas yung price nito. So may pagtaas ng presyo, pero kung yung price is nandito sa part na to guys, sa opening nito ng 2.12 at saka 2.06, so maglaro lang dyan, so may indication na bababa yung price nitong in the next day or either in the next week. So may baka ngayong week is may pagbaba ng presyo pag hindi nakawala sa price na to guys. So ngayon mapapansin nyo is 2.15 ng higher niya, pero naging resistance natin is yung 2.12. So medyo kasi yung 2.12 guys medyo malaki yung volume dito na pumasok sa 2.12 dito sa part na to. So medyo nagkaroon siya ng marabuso, so ito yung ating ipo-form na resistance. So yan ang ating maging resistance para bukas. At yung opening maglaro dito, so or mapapansin natin yan. So, doon na natin tingnan guys ang kasi yung volume dito, yung buying volume napakalaki dito. So possible walang hindi nakapag-take profit ang mga dito, yung pumasok dito. So mga pag-take profit man diyan, so yung nakapasok sa part na to, so 2.09, pero hindi yan lalabas kasi napakaliit pa yung yan yung profit yan kung ilalabas nyo. So kung mapapansin nyo, yung volume lumiit yung price pababa na pababa. Pero kung bukas, kapag nagkaroon ng gap up yung price nito at lumabas dito sa 2.12, so at possibility na may pagtaas ng price yun, or pag hindi man lumabas yan guys, medyo bumaba pa dito sa ating support, so may possibility na bumaba na yung presyo nito, pababa na yung presyo. So sumunod guys, si MBT, isang siya sa mga bangko. So ang day candle nito, so simple moving average, so ngayon nagsimula pa lang siya nagkaroon ng gap up ng yun nga lang medyo pangit na yung ito, so pangit na yung kasi nasa overbought na pero sa mga trader. At dito pa lang kasi dapat sa part na to guys, so kung mapapansin nyo, kung sa part pa lang na to, so yung yung pagkakaroon niya pa lang dapat ng signal na magkakaroon siya ng mga crossing above dito. So yun ang mga magagaling na mga tao dito, trader na kayang pumosisyon sa part na to. So pag nakita agad nila na nagkakaroon ng gap up, so ang possible na gagawin nila mga yan dyan, magtitingin sila ng price candle yan. So dito siya nagkaroon ng tendency na magkakaroon ng gap up, or hindi gap up lang, ng crossing above dito sa yung slow trend line natin. So possible naman kasi mga trader dyan, MA30, MA20 lang ginagamit yan. So dito mapapansin mo, nagkaroon siya ng indication na may pagtaas at ito naman may pagbaba. Pero since na nagkaroon ng dalawang red candle to guys, hanggang so pero yung natili pa rin yung indication na may pagtaas, so yun ang possible na tataas yung presyo. So dito wala tayong nakikita ditong so support and resistance na masasabi, pero para sa akin sa mga trader, so baka hindi siya good stock na para paglaruan kasi yung yung RSI niya medyo dumapa ngayong araw at may volume naman siya, so puro mas marami yung buying. So may indication baka na itataas to, or yung RSI niya is above pa sa 80, or kasi wala siyang history na RSI guys na pumasok sa 80. So mabas man siya ng 70 pero sa 80. So ito lang. So anong taon to? 2018 pa. So once in lang siya nangyari. Ay hindi pa nga umabot So wala siyang indication na may 80 guys, pero dito yung price niya. So baka unti-unti lang. At napakalayo pa ng price ito para abutin. So sa mga trader, so hindi siya magandang indication for na magkaroon ng dito ng na pag-tradean bukas. So medyo maganda ang kanya kasi yung slow trend line niya is bumaba, pero yung galaw medyo may pagtaas pa. MBT, so 3 days, so isang uri ng single pattern candle, so naka-form na ng single pattern candle. So may possibility guys na may pagtaas man to, pero at the end of this week, so mapapansin natin na bababa na yung price ito. So tingnan na natin bukas guys yung galaw nito. So every 5 minutes, so support and resistance, so resistance, so support natin. So tingnan nyo dito kung makapagkuhan tayo dito. Itong resistance natin sa part na to. So gawin natin resistance dyan guys. So 5 minutes na lang ang ating gagawing candle. So ngayon, ito magiging support natin guys sa part na to. So dyan. So kung magkakaroon man to ng opening, ng gap up ng price, pagtaas ng presyo, so either na gagalaw sa part na yan, dito yung part na yan. So yan guys.
So kapag yung price diyan nagkaroon ng gap up yung price dito, or nagkaroon ng opening sa part na to dito sa loob at lumabas within 30 minutes candle, so may pagtaas yung kan, may indication na bukas may tataas pa. Pero kung sa opening to at bumaba na yung candle niyan guys, so may indication na baka bumaba yung price. So medyo lilo na rin kasi guys, so hindi na siya ganong ka bearish yung galaw sa 5 minutes candle dito. So yung 5 minutes candle na hindi na bullish, so bearish na yung galaw niya. Unlike dito guys, napaka bearish pa yung mga galaw, ay napaka bullish pa ng candle na to. Pero unlike dito, medyo nagkaroon na siya ng nagkaroon na ng dalawang red candle dito eh. So medyo malaking candle yan. So may selling position na dito. So dito nagkaroon ulit ng buying, may indication na baka bukas na tataas. Pero para sa akin as a trader, hindi na siya maganda na magkaroon ng price indication na tataas. Kung may pagtaas man ng presyo to, pero hindi na enough for take profit. So yun ang ating nakikita guys sa MBT. So lalo-lalo na yung day candle niya. So mapapansin niyo sa day candle niya, napakataas na guys ito yung apat na candles. Ito na lang yung form nito ng dito. Yung tatlong ito magsunod na candle is single pattern. So nag-form pa siya ng another one dito. So another single pattern. So may indication na yung pang lima o pang apat yung pang limang candle yung magdidikta ng magiging laro bukas. So maglalaro man yung pang limang candle na yon. So magkaroon man ng pagtaas yun, pero hindi na enough para makapag-take profit ka. Pero at pag napag-opening yun dito guys sa ilalim, at dito nag-opening yun, so may indication na kahit tumaas yun, in the next day, so may possibility na bumaba yung presyo. At yun nga, yung RSI niya kasi, para sa akin ito, hindi siya good for trading bukas. So hanap na tayo ibang opportunity sa iba. So so matagal itong binabantayan. So yun nga, nagkakaroon ulit siya ng pagtaas sa pag-gap up nitong si Kan, pero nanatili pa siya nakahag. So simple moving average ang gamit natin. So baka may pagtaas ng presyo. So isa sa mga technical indicator dito na ginamit natin para i-confirm talaga natin itong Bollinger Band. So tingnan natin si Bollinger Band guys. So matagal-tagal ko na hindi nagagamit to. MA20 rin ditong red. So MA20 ang gamit natin dito guys sa kanto. Medyo kwan siya guys eh. So itong kanya, ito yung MA20. Oh, possible ito yung kanya. Ito yung candle niya na red. So yun nga. So naka 20. So close nga natin si 20 guys, si 30. So moving average natin. So ito yung red. So nanatili siya dyan guys sa uptrend nitong Bollinger Band sa simple moving average itong price candle. So nanatili siya dyan. So hindi siya nakapag-try na mag-cross o baghag man naman dito. At nagkaroon ng Marabushi or Dragonfly candle, ay Dragonfly Doji. Ngayon, kapag nagkaroon to ng green candle at magkaroon ng pag widening itong Bollinger Band, so may indication na itataas. At yun nga, yung window of opportunity kay AMM medyo napakalaki pa. So may possibility na tataas pa yung price niya guys. May pagtaas ng price to guys. So, lalo na ngayon na mayroon siyang bagong isang kind ng kung paano i-deliver yung kanyang mga products, lalo na yung involved siya sa natawag na dark market or online market. So baka tumaas yung presyo nito guys. So ang kuha natin yan guys, tingnan natin kung baka bumaba yung presyo is kapag nag-hug dito yung price candle bukas. Yung price candle nag-hug dito sa simple moving average o MA20 natin, or kahit magkaroon man to ng green candle bukas na ma-form na maliit, or magkaroon ng maliit na form candle dito guys, pero or magkaroon ng closing is mas mataas dito sa ating closing ngayong araw, at nagkaroon to ng narrowing or pag-narrow ng Bollinger Band, so may indication guys na lalaylo or magkakaroon ng weakening of trend. So ibig sabihin nun, maglalaro yung trend niya sa price nito. So resistance, so gawa natin ng isang resistance guys. Gawa tayo ng resistance dito. So yan ang resistance natin. So pag nag-hug dyan bukas guys ang candle, so it's a good indication na magkapag-position tayo. Pero kapag yung candle niyan, so pinaka-support natin dito. So ito lang. So support ito. So yan ang naging support natin guys. Kapag bumaba yung presyo yan bukas at nag-hug dito sa ating moving average o simple moving average, so possibility na
magkaroon to ng narrowing itong Bollinger Band, so may possibility na mag-weakening of trend or magkaroon ng pagbaba ng presyo. So, yun ang ating nakikita dyan guys sa kay MM. So, ang sa magandang fundamentals na nakita natin dito is yung pagkaroon nga niya ng involved sa dark market or tinatawag na online market. So, at ang ka-tie up niya, so si Food Panda, yung possible na mag-order ka kay Food Panda, so si Food Panda diyan kukuha ng mga products, so ng pabibili mo, unlike sa mga common utilities. So nauuso na yan ngayon guys na o-order ka through online. So isa sa mga nagawa yan si Grab, so si Honeybee ba, or basta may mga ganun eh. So nakikita ko yun sa online kasi yung kami ng misis ko, so gumagamit kasi kami minsan ng ganun. So pero ang kanang namin is yung kay Grab at yung kay SM. So hindi namin alam kung sino di-deliver yung kay SM, yung anong company. So dumadating lang sa bahay namin. At ganun din ang ginawa nitong CMM. So nag-involve sa dark market. So order ka ng food sa or mga product through online. So, yun ang isang indication na nakikita ko, at lalong lalapit yung December ngayon. So, kung yung price dito is maghag bukas, so may indication na may pagtaas pa ng presyo niyan guys. Pero kung ang price dito na maghag bukas guys, at dalawang ihag niya dito ng simple movement guys, atong support natin. So, may possibility na bababa ng presyo guys. So, guys, Sinaw. So, Sinaw, tumaas na naman ulit. So, may pag-widening. So, ng ating Bollinger Band. So, may indication na magkaroon ng pagtaas ng presyo at medyo malaki yung volume for buying ngayon. Pero yung nga lang, medyo nasa malapit niya sa tinatawag na red zone. So, sa mga trader, so kung alam nyo tong market na to, stock na to, so baka nasa sa inyo kung ano yung maging galaw nito guys. So, resistance. So, ito yung pinaka-resistant pa rin natin. So, pag tumaas pa dyan, pero kung wala tayong makikita sa every 5 minutes guys medyo malaki yung gap up, unusual ng pagtaas ng price. So tingin-tingin din tayo guys, bantay-bantay natin yung price candle na mangyayari. So kung bumaba, baka ma-indication na pagbaba ng presyo. Pero ngayon mapapansin mo yung every 5 minutes yung ito bumalik ulit, nagkaroon siya ng pag-in-twin nandito sa every 5 minutes ngayong araw. So, mga 12:30. So, between 12:20 to 12:30, 35. Or nag-in-twin siya, pero in the end, yung fasting trend line mas pataas. Yung nakikita formation, itong si slow trend line pababa. So, may tendency na may iangat pa yung presyo. Pero, kung magkaroon to ng pagbaba, kung magkaroon to ng bukas, yung maging formation nito is pababa yung trend. Ito is mag-cross up trend. So, may possibility bumaba yung presyo ni Sinaw. So, yung day candle niya, so, medyo may gap up pa naman sila guys. So, may possibility na may pagtaas ng presyo, may possibility din na may pagbaba ng presyo. So, medyo kasi guys medyo malaki yung opening nitong Sinaw ngayon. So, Sinaw kasi, so, once in a blue moon. So, kung lagi ko napapansin yan, so dapat masabayan mo siya ng pagtaas ng presyo. Pero kung sasabay ka kinabukasan para sa kanya, so 50-50 yung chances na may panibagong green candle na ipoform sa isa sa'yo. At ngayon, bilang Portelco, di ba? Portelco to. So, isa rin sa nagdadala sa trend ngayon is yung pagiging Portelco niya. So, hindi natin alam kung kaya niyang i-sustain yung pagiging yung pag-approval sa niya ng maging Portelco. Pang-apat na telco sa ating bansa. Or kaya niya bang sabayin sina Tel at saka sina Globe. So yun ang tanong guys may capability di ba Sinaw, pero para sa akin Sinaw mas maganda lang siguro kung sa internet na lang siya, kasi kung doon siya magkuhan sa pagiging sa communication, pag sa communication po focus, so baka may possibility na hindi siya kaya sumabay kina dito. So medyo kung dito guys, or either na sumuport siya kay dito guys na yung maging subsidiary ng company ito, isa sa mga subsidiary niya. So pag nangyari yon, yung part na yon si dito, so magkakaroon siya ng mabilis na pacing ng tao dito, ng pacing ni dito para mag-operate, kasi nga Sinaw may mga may mga facility na sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. So, yun ang nangyayari ito is nire-restructure nila. So, kasi I think na Sinaw sa bilang telecommunication company, so yung sa mga government frequency siya ginagamit, so sa mga radio frequency ang kanya pero kasi more on kwan siya
analog pa siya eh. So, pero ngayon, digital na tayo. Kaya, di ba, mapapansin nyo dun sa balita, restructuring. So, babaguhin mo yun. So, i-convert mo pang analog to digital. So, since, isa pa, ang kanya di ba is for telecommunication. So, sa telecommunication is nandun yung sa text. So, pero kung sa tawag lang, so I think dating kwan sa Bayantel ang kanyang kwan ito. So, yun ang ating nakikita guys, yung dating Bayantel or either na sa gamit ng frequency. Kasi more on analog pa siya guys eh. May nabasa akong kwan ito, article sa kanya. So, yun ang ating nakikita kay now. So, sunod guys si Tech. So, si Tech medyo pababa, medyo walang volume. So, medyo hindi naging magandang indication sa kanya. So, ngayon, ang gagawin natin, support to, yung part na to, sa ilalim. So, pag bumaba yung presyo bukas, at ito yung maging resistance natin guys. So, medyo maliit lang. So, wag tayong maglumawa ng malaking resistance kasi nga, day candle ang ating nasa day candle tayo, so medyo ang galaw dyan hindi natin mapapansin. So from 5.85 I think 5.84 yung part na to, then ito 5.65, so medyo malaki yung kanyan, so 0.19. So yung price kapag bumaba pa dito, so possibility na bababa yung price niyan, at kung tumaas pa kung mag-hug dito, may possibility na bumalik, magkaroon ng reversal yung price. So ngayon na RSI niya is na nandito nga sa below 50. So sa mga traders, isang good indication para mag-monitor sa ano to, sa kay Tech. So at ngayon mapapansin niyo yung dito, yung moving average natin nataas na sa taas yung si fasting trend line kay slow trend line. So hindi pa nagkakaroon ng pagtaas yung dalawang dalawang trend line. So hindi pa wala pang formation na mapapansin natin, na wala pang formation na si fasting trend line is tataas kay slow trend line. So pag nanatili si slow trend line sa taas at si sa taas ni fasting trend line, so may possibility na bababa yung price guys. At yun nga, yung resistance and support natin, so once na mag-hug dito, so may possibility na magkaroon ng pagtaas ng presyo. Pero kung dito yung nag-hug guys at medyo malaki yung opening niya, so may possibility na bababa yung presyo. At isa pa, walang volume na pumasok guys, medyo napakalit ng volume na pumasok yan. So hindi na kahit yung 50%, so hindi niya na-meet, almost 50% lang ang kanya na-meet ngayon guys. So yung ating bantayan guys. So isa pa, selling yung kana yun, yung makikita natin, more on selling ang volume ngayon. So yun guys, waiting tayo, pero para sa akin, sa mga traders at mga investor, so may a window of opportunity na napakalaki kay now. Baka magkaroon ng kay Tech, baka magkaroon ng gap up. At isa pa, yung yung si Silicon Valley, 'di ba, na sabi ko na rin sa mga nakaraang mga video ko na yun, yung ka-tie up niya sa ibang bansa na sa Silicon Valley. Sila yung isa sa mga nakakuha ng project or na mag-supply ng mga antena para sa mga improvement para sa 5G na network para sa US. Pero yung lang guys, down lang dito guys. So may possibility kasi nga isa rin siya sa mga company na nagsusupply kay Huawei. Yun nga, may napansin nyo rin na or nabasa nyo rin siguro yung ni Huawei na medyo yung kanya, yung tawag dito, yung company nagsasuffer si Huawei ngayon gawa ng sanction. So doon ang ating napapansin. So baka mas malaki yung nawalang oportunidad sa kanya. So lalong-lalo na dito yung naapektuhan yung sa China, yung issue ng US saka China. So dun tayo guys. So yun ang ating bantayan guys. So yung si Tech, so more on sa mga parts ng mga semiconductor na ginagawa, yung light ng mga para sa mga technology, sa mga antena, sa mga cellphone gamit, so sa mga more on sa mga gadget. So possibility na magkaroon siya ng tinatawag na magkaroon ng effect yung sa nangyayari nga sa China at sa US na at lalo na rin ngayon na yung mga dito nag-i-improve yung mga yung mga technology. So possible na marami ka diyang mga kalaban, at isa sa mga mo dito is sina SSP, sina Semicon. So tingnan natin yung galaw ni Semicon ngayon guys. So hindi man siya kasama sa mga nag-trending. So tingnan natin. So mapapansin nyo, si Semicon guys, medyo maganda yung galaw.
So ito ang maganda rin bantayan guys si Semicon. So yun nga lang yung past trend line mo o may pagkakataon guys na magko-cross above dito sa slow trend line mo. So MA30, MA20 lang ating pagitan. MA20 yung nakadilaw or medyo light yellow orange na ang kulay. At ngayon yung kanya is nagkaroon siya ng green candle, so may indication na may pagtaas. At ngayon may volume na pumapasok, medyo lumalaki yung volume guys. So bukas, wait, tingnan natin yung kan. So hindi man siya guys na part ng ating review, so or ng trending, so part pa rin siya ng ating ikan kasi gawa ni Tech. So ito sa mga kompetensya ni Tech dito sa market rin regarding sa semiconductor. So ito yung support and resistance niya guys. So naisama ko lang kasi gawa ng kay Tech guys Kaso gawa ng issue ng China at saka US na sa mga dito, mga nagkaroon ng mga businessman or mga investor sa US at saka sa US, mga Chinese, so may mga sanctions sa kanila na binigay. So ito yung ating mga kay SSP. So pangko lang yan guys, binigay ko lang na ideya sa inyo, pero medyo malaki yung opportunity ni Tech sa kanila ni SSP. So medyo nalayo sa overbought at yung point of opportunity na magkapag-take profit sa mga traders, so malaki. So baka magkaroon ng reversal guys yung ating tingnan. So sumunod guys si Tel. So PLDT ito, nagbabandya na bababasikan si dito. Nagbabadya na bumaba itong si slow trend line ay si fast trend line guys. So baka may pagbaba ng presyo. So medyo malaki yung buying volume. So resistance guys, tingin tayo. So dito, support. Ito yung sa malaking support na ilalagay natin. So possibility. So lagyan natin ng isang resistance dito guys. So ito, so yan, isin ko lang. So ito yung maging resistance guys. So resistance, so mapapansin niyo diyan. So ito yung maging resistance natin dito sa part na to. So ito yung bantay natin. So, yung ngayon nga lang, medyo green candle pero hindi napakalaki, 5 pesos kasi medyo malaki yung 0.37%. So, sa mga trader na pumapasok dito sa kay PLDT, so baka bukas or either sa hanggang next week. So, itong ating bantayan guys. Pero yung moving average mo, so sa fasting trend line, pa-cross below dito sa past slow trend line, so may indication na bababa. So, at itong RSI mo rin, so medyo nasa below 40 or between 40 and 50. So, yun ang ating baka going down sa kay 30. At yun pa, na nagkakaroon ng maintenance itong si PLDT. So, possibility yung mga, siyempre, maraming maapektuhan ng mga businesses niyan. Alam niyo naman, kung 5 days yun, so medyo malaki-laki rin yun. Kasi kung gagawa ka ng complaint, so may possibility na magkakaroon yung income mo, financial income mo. Pagdating ng ngayong month, so mababawasan yun. So, syempre, magbabawas ka ng singil dun kung tutuusin guys. So, kung subscriber kayo ni PLDT, kapag may issue kayo sa kanya, hindi na settle, di ba? Nagkaroon ng technical issue. So, pwede nyo itawag sa kanila yon na magbawas kayo dun sa billing. So, kasi hindi nyo naman nagamit ng maayos. So, may problema. Lalo na kung yung PLDT is yung tinatawag na for business. So, yun ang mga kanyang guys. Yun ang maka-apekto sa malaking PLDT. So, may possibility yan na na-apekto sa magiging income ng isang company. At yun nga, mapapansin mo dito yung passing trend line pababa. So, may indication na bababa itong si PLDT. So, medyo malaki ang opportunity. So, mapapansin nyo yung convergence niya palapit ng palapit. So, yung imbis moving away siya, so going mag-hug siya, mag-hug silang dalawa. At may possibility mag-cross below itong si ating fasting trend line. So, yun ating bantayan guys. So, support ang resistance. So, kapag na-break niya itong resistance na to, so may possibility na may tataas siya. Pero kapag tuloy-tuloy at ma-break niya itong support dito, so baka bumaba yung presyo niya. So, may mga buying volume naman guys. So, medyo malaki naman yung buying volume ngayon kumpara sa naging selling volume nung nakaraan. So, medyo mas malaki yung buying ngayon araw. Yun nga lang, net foreign buying mo, so negative 34.56 siya. So, by indication na baka bumaba. So, yun natin napapansin guys Sa support and resistance, so importante yan guys, lalo sa mga day candle. Ito naman sa mga for investor naman to sa nagbabantay lang naman. Pero kung isa kang day trader, so gamitin mo dito, ito, yung yung candle to every 5 minutes. So, bukas. So, dito, yung support and resistance mo, ito yung bantayan mo. So, pag kumawala ka dyan, kumawala si PLDT dyan,
yung price niya. So ito. So yung support. So para sa mga nagbabadya dyan. So yan. Pero para sa akin, nasa baba na yung kanya yung tadi ito. Yung moving average mo at yung price candle mo nasa baba nitong dalawang moving average. So may indication talaga na bababa siya guys. At sa day, so nakahag ba? Once na nakahag to. So medyo mabagal guys. So yun, PLDT yung gamit ko guys. Oh, yun pa guys. Nasa baba na pala yung mga price candle mo. So may indication talaga na bababa yung presyo guys. So yun na guys ang masasabi ko about sa mga pag-technical review ngayong araw. So sana nagustuhan niyo ang ating pagre-review at may napulot kayong kahit konting aral man lamang o ideya sa kung paano maging isang trader at paano maging isang investor. So hindi na tayo lagi guys nagagawa ng technical review sa mga nagre-trending list kasi nga naging busy na tayo sa trabaho at marami nang ginagawa sa site. So guys, maraming salamat sa inyo. Sana may napulot kayo at may naitulong ako sa inyo or nakakontribute man lamang ako sa inyong ideya sa inyo, lalong lalo sa mga newbie at mga baguhan trader dyan. So maraming salamat guys.